Magandang araw po sa lahat. Ako po si Cynthia K.A. Ondoy at kasama ko po si Lindy Peterla at ngayon po ay tatalakay kami sa patungkol sa pandaraya sa halalan. Pinagkakatiwala ng taong bayan sa mga politiko ang kinabukasan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanyang boto sa pambansat at lokal na halalan. Ang bawat balota ay sumisimbolo ng pag-asa na magkaroon ng magandang bansa at pananalig na ang suportang kanilang ibinibigay sa pamamagitan nito ay makabuluhan at kailanman ay hindi pagsisisihan. Ang karapatan ng bawat Pilipino na makilahok sa halalan bilang botante ay kinikilala at nakatakda sa ating saligang batas sa ilalim ng Artikulo 5. So, ano nga ba ang pandaraya sa halalan? Ito ay tumutukoy sa anumang uri ng di makatarungan o iligal na gawain na naglalayong manghimok, manipulahin o baguhin ang resulta ng isang eleksyon. Ito ay maaaring isagawa sa iba't ibang paraan. Narito ang mga konsepto ng pandaraya sa eleksyon o halalan. Una ay ang pandaraya sa eleksyon or electoral fraud, manipulasyon sa eleksyon o election manipulation, pagtangkal sa karapatan ng isang tao na bumoto o disenfranchisement, manipulasyon ng demografiya, intimidasyon, karahasan o pananakot, mga pag-atake sa lugar ng halalan o terrorist attack, mga pagbabantang legal, pamimilit, pamimili ng boto o vote buying, panunuhol or bribery at korupsyon ng opisyal ng gobyerno o corruption of public officers. So, ano nga ba ang pandaraya sa eleksyon o electoral fraud? Ito ay tumutukoy sa iligal na panghihimasok sa proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng boto sa pinapaborang politiko o pagbabawas ng boto sa kalabang kandidato o pareho. Isang halimbawa ng pandaraya sa halalan ay ang ballot stuffing, kung saan inilalagay o inihahalo ang sobra-sobrang mga balota sa isang ballot box upang mapalaki ang suporta para sa isang kandidato. Ito ay isang klarong halimbawa ng electoral fraud na naglalayong manipulahin ang resulta ng halalan sa hindi lehitimong paraan. Sunod naman ay ang manipulasyon sa eleksyon o election manipulation. Isang uri ng pandaraya na makikita bago maganap ang halalan kung ang komposisyon ng mga manghahalal ay nabago. Ang lantarang manipulasyon ay itinuturing na paglabag sa prinsipyo ng demokrasya. Isang halimbawa ng manipulasyon sa eleksyon o pandaraya sa halalan ay vote buying, kung saan ang mga kandidato o kanilang taga-suporta ay nagbibigay ng pera, regalo o iba pang pribilehiyo sa mga botante upang maakit ang kanilang boto. Ang iba pang halimbawa ay maaari ang pagbabawas ng boto o pamemeke ng balota o pananakot sa mga botante. Sunod naman ay ang pagtanggal sa karapatan ng isang tao na bumoto o disenfranchisement. Isinasagawa ang metodong ito kung ang kandidato ay naniniwala na ang isang botante o grupo ng botante ay sumusuporta sa kalabang panig o partido. Halimbawa nito ay ang pamamahagi ng maling impormasyon hinggil sa kwalifikasyon ng mga botante. Maaaring ipakalat ng isang partikular na grupo ng tao ay hindi na kwalipikado o diskwalipikado na bumoto, kahit na ito ay hindi totoo. Ito'y naglalayong pigilan ang ilang sektor ng lipunan na makilahok sa halalan at maaaring maging paraan ng pandaraya sa halalan.
Sunod naman ay ang manipulasyon ng demografiya. Maraming mga pagkakataon na kayang kontrolin ng mga kinauukulan ang komposisyon ng mga manghahalan upang makatiyak ng isang resultang pumapaborta sa sinusuportang politiko. Ang halimbawa nito ay ang redistricting o pagbabago sa mga hangganan ng mga distrito sa paraang hindi patas, kung saan maaaring ilipat ang mga botante mula sa isang distrito patungo sa iba upang baguhin ang dinamika ng botohan. Isa pang halimbawa ay ang pamumulitika ng mga census data, kung saan maaaring manipulahin ang datos na nagreresulta sa hindi tamang representasyon ng populasyon na maaaring makaapekto sa asignasyon ng distrito o representasyon sa gobyerno. Ang ganitong uri ng pandaraya ay naglalayong gawing hindi makatarungan ang sistema ng mga representasyon at paboran ang tiyak na pangkat o partido. Sa konsepto ng electoral fraud ang mga sumusunod na konsepto. Una ay ang intimidasyon. So, tumutukoy ang intimidasyon sa lakas o puwersa na ibinibigay sa mga botante upang sila ay bumoto pabor sa isang partikular na kandidato o di kaya ay pigilan sila na makibahagi o makiisa sa pagboto. So, isang halimbawa ng intimidasyon ay ang pagbibigay ng takot o banta sa mga botante upang pigilan silang bumoto o suportahan ng isang partikular na kandidato. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pananakot, pangiinsulto o anumang uri ng pisikal na panganib na naglalayong kontrolin o baguhin ang kanilang pasya sa halalan. Ang susunod ay ang karahasan o pananakot. So, ipinapakita nito na ang mga botante sa isang partikular na demograpiko o mga kilalang taga-suporta ng isang partikular na kandidato ay direktang tinatakot ang taga-suporta sa kabilang partido upang ibasura nito ang pagsuporta na hindi makakabuti sa sinusuportahang partido. So, isang halimbawa ng karahasan o pananakot sa pandaraya sa halalan ay ang pangangamkam o pagsasabwatan upang pigilan o takutin ang mga botante mula sa pagbibigay ng kanilang boto. So, ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng physical intimidation tulad ng panggugulo sa mga presinto ng botohan o psychological intimidation gaya ng mga bantang pinsala sa sinumang hindi susunod sa itinakdang kandidato. So, ang susunod ay ang maaari ding maituring na pandaraya sa halalan ang mga pag-atake sa lugar ng halalan o terrorist attack. So, madalas na nagiging target ng pag-atake at mga karahasan ang lugar na aktual na pinagdarausan ng lokal o nasyonal na halalan. Inilalarawan ito ng vandalismo, paninira ng kagamitan o ari-arian, mga pananakot na nagbubunga ng pangamba ng botante na tumungo sa lugar na pagdarausan ng halalan. So, isang halimbawa ng pag-atake sa lugar ng halalan ay ang paninira ng mga vote counting machines upang mabawasan ang o maitapon ang mga boto. So, naglalayong itong maapektuhan ang integridad ng halalan at mabigyan ng hindi tamang resulta. Ito ay isang malupit na paglabag sa proseso ng eleksyon at nagiging sagabal sa malayang pagsasagawa ng halalan. So, ang susunod ay ang mga pagbabantang legal. May mga pagkakataon na sinasamantala ng mga politiko ang kawalan ng kaalaman ng isang individual sa kanyang karapatan na makiisa sa lokal o pambansang halalan sa pamamagitan ng pagboto. So, sa pagkakataon na ito, ang mga botante ay pinaniniwala na sila ay walang legal na karapatan na bumoto o di kaya ay sila pinaniniwala na may obligasyong bumoto gamit ng isang partikular na pamamaraan. Ginagamit ng mga mapagsamantala ang kahinaan ng isang individual na ito upang baguhin ang posibleng resulta ng eleksyon. Isang halimbawa ng legal na pandaraya sa halalan ay ang pagkakaroon ng malawakang disenfranchisement
o pagsupil sa karapatan ng ilang sektor ng lipunan na bumoto. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng substandard na voter registration process o disenfranchisement ng mga minority groups o paggamit ng mga regulasyon na maaaring hindi makatarungan para sa ilang sektor. Bagamat ito ay maaaring illegal na, sa teknikal na aspeto, maaaring magdulot ito ng hindi patas na halalan sa pamamagitan ng paglimita sa partisipasyon ng ilang tao sa proseso ng botohan. So, susunod ay ang pamimilit. So, ipinapakita nito ang demograpiko na may kontrol sa balota ay sinusubukang hikayatin ang iba na sumunod sa kanila sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lumalaban na higit na nakakarami. Ang mga ito ay naiimpluwensyahan sa palitan ang kanilang mga naunang desisyon sa kung sino ang kanilang iboboto. So, isang halimbawa ng pamimilit na pandaraya sa halalan ay ang paggamit ng dahas o pangangamkam upang pigilan ang mga botante na pumunta sa mga presinto o pag-atake sa kanila pagkatapos bumoto. Ito ay isang malupit na anyo ng paglabag sa karapatan ng tao na magpahayag ng kanilang saloobin sa pamamagitan ng pagboto. Ang susunod ay ang pamimili ng boto or vote buying. So, ang isang akto ay may tuturing na pamimili ng boto kapag ang isang partido o kandidato ay hinihingi ang boto sa mga botante kapalit ng salapi o serbisyo, mga kailangang kagamitan o kaya ay mga serbisyo. So, ang kasanayang ito ay karaniwang ginagamit upang hikayatin ang mga botante na bigyan sila ng pabor sa araw ng halalan. Ito ay kadalasang ginagawa ng mga tumatakbong politiko upang manalo. Ito rin ay isang talamak na akto hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. So, ang huli ay ang panunuhol o bribery at korupsyon ng opisyal ng gobyerno or corruption of public officers. So, halimbawa ng panunuhol at korupsyon ng opisyal ng gobyerno na maaaring ituring na pandaraya sa halalan ay ang pagtanggap ng pera o anumang halaga mula sa kandidato o partido politikal sa layuning baguhin ang resulta ng halalan. So, ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagtanggap ng sukol mula sa mga kandidato upang itakwil ang integridad ng eleksyon o pagsasagawa ng hindi makatarungan na gawain na makatutulong sa pabor ng isang kandidato. Halimbawa rin ay ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na kapakinabangan ng isang opisyal o pagbibigay ng favoritismo sa isang kandidato sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kapangyarihan. Lahat ng ito ay maaaring magdulot ng hindi pantay-pantay na pagkakataon sa eleksyon at mabawasan ang kredibilidad ng proseso. So, yun lamang po at maraming salamat. So, meron pala. Ang pandaraya sa halalan sa Pilipinas ay isang masalimuot na isyu na naglalarawan ng ilang aspeto ng kultura. Ito ay nagpapakita ng ilang hindi kanais-nais na ugali tulad ng kawalan ng integridad at pagsusulong ng personal na interes kahit na sa ganap na demokratikong proseso. Ang pagtangkilik at pakikibahagi sa pandaraya ay maaaring maging bahagi ng kultura ng ilang tao dahil sa mga nakagawiang pamamaraan o impluwensya ng nakaraang eleksyon. Ang pagbabago ng ganitong kultura ay nangangailangan ng matinding edukasyon, pagbibigay halaga sa karapatan, at papalakas ng kamalayan hinggil sa kahalagahan ng malinis at makatarungan na eleksyon para sa kinabukasan ng bansa. So, yun lamang po. Ako si Nick Minderla at kami ang presenter ng Pandaraya sa Halalan.